nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Napabayaan ang pamahalaan sinisi sa pang-aabuso sa ilang Pinoy sa Sabah. May masasabi tayong pabaya ng pamahalaan natin dyan. Mayaman fighter na si General Musa nilinaw na buhay taliwas sa mga ulat na napatay ito sa Sabah. Haji Musa Abdullah ay buhay na buhay po. SHED, tiniyak ang monitoring mechanism sa mga pagsamantalang kolehiyo at universidad. Pinupusisi natin yan. Kung mayroong question dyan at medyo hindi naman justified, ma-hold yan yung plano nilang pag-increase. Sa negosyo, Durian Summit, isinasagawa ho sa Davao City. At iba yung dagat, 79 patay sa alcohol poisoning sa Libya. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada, 1 Ibunan Street San Juan. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep, nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, may pagkain kami Kay Mrs. Hanep, buhay. Hanep na ang buhay kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. 3rd floor Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Miyerkules sa 13 ng Marso 2013. Ito ang numero 1 na RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Wang de la Peña. Tayo po'y live na live sa DXPR 603 RMN Pagadian, DXIC 711 RMN Iligan, DYME 783 RMN Masbate, DXDR 981 RMN Dipolo. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Sa ngalan ng Sama, ulat ng engkwentro sa Malaysia. Meron pong kapabayaan ang pamahalaan kaya't nakakaranas ngayon ng pang-aabuso ay mga Pilipino sa Sabah, Malaysia. Sa interview ng RMN, sinabi ni Father Rani Aquino, Dean ng San Beda College of Law at Bihasa sa International Law, sa kanyang opinyon, nakaligtaan po ng gobyernong kaligtasan at karapatan ng mga Pilipinong naiipit sa Sabah stand-up. Sa paniniwala nitong walang karapatan ng royal family na angkinin ng Sabah. Naging sarado umano ang isip ng gobyerno sa legal claim ng royal family kaya't hindi na ito pinapansin ang mga Pilipinong inaabuso sa Malaysia.
pabaya ng pamahalaan natin dyan. Whether or not Sultan Kiram and his followers were correct, aking talaga, mahirap na i-establish ang Sabah claim. Pero, i-distinguish natin yun. Iba yung usapin na pag-aangkin Sabah, iba rin ang ginagawa ng mga sundalo ng Malaysia sa ating mga kababayan. Sa batas, karapatan naman ng bawat tao maprotektahan sila ng Estado. Ang ginagawa ng Malaysia sa mga inosenteng sibilyan ay malinaw na paglabag sa International Human Rights Law. May karapatan naman ang Pilipinas na reklamo ang Malaysia sa mga international forum gaya ng UN at maging sa ASEAN. The Philippine government make use of diplomatic channel in order to deal with the problem in Malaysia. It can bring that to a regional forum like ASEAN. Ang bakbakan ng Royal Army ng Sulu at ng Malaysian Forces ay hindi may tuturing ng international armed conflict na nakabase naman sa Geneva Convention, pero sa general principle ng international law sa anumang bakbakan dapat walang sibilyang nasasaktan. Naniniwala si Aquino na may pananagutan ng Malaysia sa puntong ito. That is established as a general principle of international law that in any conflict whatsoever, whether international or not, you are not allowed to harm the civilian population. Si Father Rani Aquino ng San Beda College of Law sa interview ng RMN. Siniguro ho ng Commission on Higher Education na nakabantay sila sa mga mapagsamantalang kolehiyo at universidad hinggil sa pagtataas naman ng matrikula sa school year 2013-2014. Sa interview ng RMN kay CHED Executive Director Julito Vitriolo, meron monitoring mechanism ang kanilang mga regional offices para malaman kung sumusunod nga ba sa tamang pamantayan ng pagpapatupad ng tuition fee hike yung mga colleges at universities sa bansa. Ayon kay Vitriolo, busing mabuti kung nakatupad sila sa lahat ho ng requirements na inilatag ng CHED bago aprubahan ang kanilang petisyon. Meron tayong monitoring mechanism yan sa ating regional office kasi yung patakaran sa tuition tsaka other fees, siya sa doon na merong mga committees, multisectoral yan, na siya ang nagmo-monitor kasama yung regional office natin. Nagsasubmit kasi ang mga paaralan ng kanilang mga dokumento at kung hindi yan kumpleto at hindi nakapag-comply sa requirements, hindi nakapag-consulta, hindi natin papayagang mag-increase yan. So lahat tinitignan, saan gagamitin, paano ba ginamit nung huli, binubusisi natin yan. Kung merong question dyan at medyo hindi naman justified, ma-hold yan yung ano nila pag-increase. Sinabi rin ng opisyal na dapat may batayan sa pagtaas ng matrikula ang isang kolehiyo at universidad tulad ng pagtaas ng sahod ng mga guro at ang pagpapaganda sa pasilidad ng kanilang paaralan. Kaya naman payo ni Vitriolo sa mga nagnanais na pumasok ko sa kolehiyo ngunit hindi kaya ang mataas na matrikula, mag-enroll muna sa vocational course na ino-offer ng TESDA upang mahanap ng trabaho pangtustos sa kanilang pag-aaral. Kasama buhay si Haji Musa Abdullah o General Musa. Ito eksklusibong ibinalita ng Engineer Abraham Idjarani sa interview ng RMN kaninang umaga. Si General Musa, isang kilalang MNLF war fighter na tumulong sa Sultanate of Sulu, ay unang naiulat ng Malaysian government newspaper na nasawi sa airstrike ng Malaysian Military Forces. Ayon kay Engineer Abraham Idjarani, tagapagsalita ng Sultan ng Sulu, kinumpirma mismo sa kanya ni Crown Prince Raja Muda na buhay ang MNLF warrior. Tinutukoy ng Bernama News ng Malaysia na si Haji Musa Abdullah ay buhay na buhay po. After how many hours, tumawag si Raja Muda. Ang sabi, nakatawag na sa kanya si Haji Musa, ay nasabi na inyo lahat, si Haji Musa Abdullah ay buhay na buhay. Si Engineer Abraham Idjarani, tagapagsalita po ng Sultan ng Sulu sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. Nagagalak ho si senatorial candidate Cynthia Villar na isa si Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga papabili na pupwedeng maging susunod ho na Santo Papa sa isa ginagawa hong papal conclave sa Roma. Sa kabilang dako, sinabi ni Villar na kapag naboto siyang senador ay sisikapin niyang mabago ang juvenile delinquent law kung saan ang mga menor de edad ang ginagamit ng mga kriminal. Hinggil man sa balita ng mga Filipina executives o yung mga career Filipino women ay kinikilala na sa larangan ng negosyo, sinabi ni Villar na ito ay napatunayan na niya sa kanyang paglilibot kung paano mag-multitasking ang mga Pinay. Ma'am, ano po ang opinion po ninyo? Doon po sa Vatican ay nag-umpisa na po itong papal conclave at nasa top 10 po itong Manila Archbishop na si Cardinal Antonio Luis Tagle. Ano po ang masasabi niyo, ma'am? Siyempre, nagadala tayo na na-consider yung ating Cardinal Tagle, His Eminence Cardinal Tagle na one of the candidate for the papacy. Siyempre, tayo ay nakaabang
kung ano ang mangyayari at tayo naman ay nag-iintay talaga sapagkat alam mo naman ang Pilipinas is a predominantly Catholic country, so napaka-importante po sa atin itong nangyayari ngayon sa Vatican as faithful of the Church. Kaya tayo ay natutuwa at nag-iintay at sana ay makakuha ng maraming boto sa ang ating His Eminence Cardinal Tagle. Yes, ma'am. Bakit po kayo porsigido na tulungan po ang ating mga kababaihan po sa ating bansa, ma'am? Alam mo, napakalaking part ng ating population are women. 50% of our population are women and 50% of our OFWs are women. Yes, ma'am. Kaya kailangan na gawin natin silang productive kasi kung hindi sila magiging productive ay malaking kawalan sa ating bansa at ang atin namang mga kababaihan ay talaga namang mga multitasker din. Makayang-kaya ang mag-alaga ng mga anak and at the same time magtrabaho para pamabigyan ng additional na kita ang pamilya as yes, nakikita ko pag nag-iikot ako sa buong bansa. Madam Villar, ma'am, kung sakali po na kayo po ay papalaring maging senador, ano pa ba yung mga gusto po ninyong ipursigido po dyan sa Senado sa pamamagitan po ng legislation? Alam mo, pag napasa mo isang batas, di ini-implement at nakikita mo na meron ding mga depekto. Like, for example, binigyan nila ng mas maraming teeth yung anti-trafficking against women and children. Ito po ay pinasa at sinayna ni President Pinoy. Tapos meron po ngayong move to amend yung juvenile justice system kasi parang naaabuso. Kasi doon po ang provision huwag ikukulong ang mga bata below a certain age kasi hindi naman nila alam pa at hindi sila matured enough kung i-manage ang buhay nila kaya minsan nagkakaluko-luko dahil din may problema sa pamilya. Pero ngayon po inaabuso na nung malaman nilang hindi ikukulong yung mga bata yun ang inuutusan para gumawa ng crime. Yes, ma'am. Which is bad. Lalong ina-abuse yung mga bata. So, there is a move now to amend that law. Madam Sita Villar, ma'am, noong last week po ay may lumabas na report na ang Pilipinas ay nangunguna sa Southeast Asia po na may pinakamaraming kababaihan na nasa senior management positions. For example po, ano po ang masasabi niyo dito, ma'am? At yung kakayahan po ng mga Pilipina bilang manager or executive po? Siyempre natutuwa tayo sa report na yan at sabi ko nga ako naman ay hindi nagugulat yan kasi talagang ako po ay hangang-hanga sa mga Pilipina kasi sila in a way they manage their home and at the same time nagkakaroon pa sila ng career mag-provide sa family at tumulong sa ating bansa in the management of the affairs of our country. Ako hindi po nagugulat yan kasi sa pag-ikot ko po sa buong Pilipinas kahit nga yung ating mga simple housewives na member ng mga ating mga microfinance na bayan-bayan na pinauutang sila ng maliit para sila ay magnegosyo ng maliliit. Makikita mo pag nag-a-attend ng mga get-together nila nagtitinda pa doon habang nag-a-attend ng get-together, dala-dala yung mga anak, inaalagaan pa yung mga anak na andon. Tapos sila pa yung performer, sila yung nakanta, sila ang nasayaw at ang gagaling nila. So, doon nakikita mo na talagang ang mga Pilipina multitasker. Yes, ma'am. Hindi na pinababayaan yung pamilya, kaya pang mag-career para tumulong na mapaganda ang buhay ng pamilya. Yan ho si Tina Pinoy Senatorial Candidate Cynthia Villar sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Negosyo. Mga kasama ay sinasagawa ngayon sa Grand Menseng Hotel sa Davao City ang Durian Summit na itutuloy pa rin ho bukas. March 14, ayon kay Larry Miculo, Presidente ng Mindanao Fruit Council, ay layunin po ng summit na pag-usapan ng mga isyu sa produksyon ng durian sa bansa at mga bagong paraan sa pagpaparami nito. RMN News Abroad. Umabot na sa 79 ang namatay sa alcohol poisoning sa Tripoli, Libya. Sa report, kabilang ko sa mga namatay mga Algerians at Tunisians. Ilan din sa mga nakaligtas ang nabulag dahil sa pag-inom ho ng nakakalasong alak. Sinabi naman ni Tripoli Security Chief Colonel Mahmoud Al-Sharif na tinutugis daw nila ang dalawang sospek na gumawa ng homemade wine na posibleng naglagay ho ng methanol samantala sa Vatican.
Magkakaroon ng 4 na botohan sa isang araw ang mga kardinal para sa paghilang na bagong Santo Papa kapalit ni Emeritus Pope Benedict XVI. Nabatid na gagawin ito 2 beses sa umaga, 2 beses din sa hapon sa Sistine Chapel. Natapos naman ang 2 botohan sa umaga at kahit sa hapon maglalabaso ng usok ang mga kardinal. Kailangan ng 2/3 vote, 77 votes ho yan mula sa 115 cardinals para hilangin ang bagong Santo Papa. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 na RMN News Nationwide. Miyerkules ng tanghali ngayon, March 13, 2013. Mga taga-Davao, may summit ng durian dyan. Susunod na dyan si kasamang Merly Comidoy sa RMN News Diretso Balitang Davao sa numero 1 DXDC 621. Sarap ang ice cream flavor durian. Panoorin po aming pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Type lamang ho sa YouTube yan. I-type ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko ako si Buddy Oberas. Tuwing de la Peña. Dito pa rin makasama sa tahanan po na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013, ang RMN Radyo mo Nationwide. 60 years ng maaasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:17. In an